Minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan, paumanhin kung masasaway ko kayo. Ngunit buo na ang aking desisyon at loob at magpasya na umuwi at bumalik na sa bansa. Naging maayos naman ang pagdating ni Rizal sa Manila. Hating gabi na nang dumating ang barkong hopping sa Manila, katulad pa rin ng dati anin ni Rizal nung makababa na siya ng vapor. Pareho pa din ang mga simbahan, putas na daan at bangka sa ilog Pasig ang kanya nadatnan 5 taon na nakakaraan hanggang ngayon. Gagamutin ko muna ito. Di ko pa po pwedeng operahan sapagkat di pa hilom ang iyong katarata. Sa Kalamba, nagpatayo ng pagamutan si Pepe at ang kanyang ina na halos isa ng bulag ginamot niya ang mga mata nito. Ngunit hindi pa magawang operahan dahil hindi pa hilom ang katarata nito. Sa Kalamba, mapayapang namumuhay si Rizal kasama ang kanyang pamilya kung saan malaya niyang nagagawa ang pag-iensayo ng medisina at pagpunta at pagturo sa kanyang himnasyo. Ilang linggo na ang nakaraan nang makauwi si Rizal sa Pilipinas. Isang bagyo ang dumating sa kanyang buhay dahil sa kanyang libro na No Limit Tangere. Isang araw nakatanggap si Rizal ng sulat galing sa Gobernador General Emilio Terrero na nagsasabing pumunta siya sa palasyo ng Malacanang upang pag-usapan ang tungkol dito. Magandang araw, General Emilio Terrero. Magandang araw din sa'yo, Jose. Anong dahilan po ba't niyo po ako pinatawag? Meron kasing nakapagsabi tungkol sa libro mo, No Limit Tangere na iyong isinulat. But kung sa ayon dito ay mapanira at mapangwasak daw ito para sa mga Kastila. Kung kaya't nais ko sana humingi ng kopya. Kinalulungkot ko, General. Ngunit wala na akong kopya sapagkat naibigay ko na lahat sa aking kaibigan. Ngunit huwag po kayong mag-alala. Gagawa po ako ng paraan para mabigyan ko kayo ng kopya. Walang problema, Jose. Aasahan ko yan. Hanggang sa muli. Padre Paura at Padre Sanchez, tao po. Mano po. Oh Jose, kamusta ka na? Buti na parito ka. Ano may paglilingkod namin sa iyo? Nais ko lang malaman kung meron pa kayong naitatago na kopya ng aking sinulat na No Limit Tangere. Pasensya na, Jose. Ngunit wala nang naiiwang kopya ng iyong libro. Dahil pagkatapos namin itong mabasa, ay agad namin itong pinamahagi. Batid namin na nakasulat sa libro mo ipawang katotohanan. Ngunit mag-iingat ka Jose, dahil maaari mawala ang iyong ulo dahil dito. Huwag po kayong mag-alala, mag-iingat po ako palagi. Hanggang sa muli po. Oh Jose, ba't naparito ka? Magandang araw, General Emilio. Ito na po ang iniiling niyong kopya ng No Limit Tangere. Maraming salamat, Jose. Huwag kang mag-alala. Akin itong mababasahin at uunawain. Hindi ako nasiyahan sa numang ulat na ibinahagi ng mga Dominicanong ito. Huwag kang mag-alala, Jose. Walang nangyayaring pagkulong sa mga Pilipino. Magandang araw, Gobernador General Emilio. Magandang araw din sa iyo, Jose. Ba't muli niyo po akong pinatawag? Putid ko ang panganib ng iyong librong isinulat. Kung kaya't naisipan kong bigyan ka ng makakasama. Siya si Teniente Jose Javier de Andrada ang makakasama mo mula ngayon. Habang nag-iinit pa sa mata ng mga praile ang libro ng No Limit Tangere, hindi masyadong kapahamak si Jose sa Kalamba dahil sa kabutihan ni General Terrero na magbigay ng tagabantay para sa kanya. At dahil dito, naging matalik na magkaibigan sila Jose na Maginoo at si Teniente Andrade na napakadalisay at edukado. Mahilig siyang mangaso at maglaro ng arnis, magpinta at maglakad. Tandang-tanda ko pa ang paghiwa niyo sa bundok ng Makiling na siya ay tunay na mabuting kaibigan para sa akin. Nagpapasalamat si Jose at Teniente Andrade na naging maganda ang pamumuhay ni Rizal sa Kalamba kasama ang kanyang kaibigan na si Teniente. Sira nga lang kanyang kasiyahan nung mamatay ang kanyang nakababatang kapatid na si Anibia. Anak, masakit man na mawalay ka sa amin, pero hangad pa rin namin ang iyong kaligtasan.
Inay, tama na yan. Pepe, umalis ka na ng bansa. Jose, di natin alam kung ano ang kayang gawin ng mga praile sa'yo. Kaya siguro nga ay mabuting umalis ka muna ng bansa. Maraming salamat sa tulong, Gobernador General. Mag-iingat ka palagi. Paalam, Inay, Itay, at mga kaibigan. Hindi ako lalayo dahil sa takot at duwag ako tulad ng isang manok sa isang sabong. Matapang ako, isang katotohanan na hindi may tatago ng mga nagtatangka sa aking buhay. Di ako takot kahit kanino man at hindi takot mamatay. Kaya kahit labag sa aking kalooban na umalis, mas pipiliin ko na lang sundin ang payo niyo. Dahil lang mas lalo akong nasa tabi ninyo, mas lalong nasa panganib ang tulad ko. At pangalawa, makakakilos ako ng mas malaya sa pagsulat laban sa mga praile. Dahil sa pagsulat, ako ay may mas laban. Dahil dito mapagsisilbihan ko ang ating bansa laban sa mga banyaga. Hanggang sa muli, aking mga minamahal.